report po namin about sa setup. So ngayon po, yung next task naman namin, mag-offer ng proposal. As in, so yun po yung, kung ano po yung pwedeng gawin na solusyon. Tapos yun po, naisip po ng group namin na yung pwedeng maging solution is a centralized na ESF. So kumbaga po parang yung survey, parang for everyone siya, para yung demand, lalo na po sa GE, parang nag-gauge po siya. Mas accurate yung since may isang system lang, hindi na siya iba-iba, tapos i-combine, at least ito parang isang buo. Actually, parang napagdatingnan na yan dati. Parang napag-aralan na rin. Pero, hindi ko alam kung ano naging progress no. Pero yung ito yung mga naalala ko is, unang-una, historically, alam ng mga kolehiyo kung gaano kalaki yung demand. Alam nila yun. Kasi, kailan ba tayo nagsimula sa UP? Saan gaano ba kadami estudyante natin %? Gaano ba, pag nalaman mo lang kung gaano kadaming freshman, alam mo na kung gaano kailangan na. For example, yung, di ba? Yung ENG-10, alam mo na yun kung ilang kadaming freshman. Alam mo na kung more or less, ilang % yun. Tapos historically, for example, for the period of 5 years, alam mo na kung gaano kadaming slots ang ina-offer mo. Di ba? So more or less, hindi ganun ka paramount ang need for survey. Kasi kung titignan mo siya, alam mo na. Diba? For example, parang sa pagkain lang sa bayan eh. So, nakakaubos tayo ng 1 kilo na bigas. So, isang araw. So more or less, tatanungin mo pa, ilang cups yung kakainin mo mamaya? Ilang cups yung kakainin mo mamaya? So, yung isa't kalahating kilo bibilhin natin ngayon. So actually, we actually don't do that, di ba? I mean, pwede mo naman gawin. Pero hindi siya, yung impact niya, hindi siya ganun ka, you know, naintindihan niyo naman sinasabi ko, di ba? Yun nga yung isang problema doon. So, pero actually yung survey maganda rin. Kasi naintindihan naman natin na sa kolehiyo minsan, yung nandyan 10 years ago, yung pa rin yung nandyan ngayon. So, may mga pagbabago. Tapos yung survey talaga is, more or less, is parang yun ang pinakamalapit sa katotohanan, di ba? Naintindihan ko naman yun. Which is partly naman, na-address na rin yan dun sa CRS pag nag-pre-enlist ka, di ba? Nag-offer ako ng isang course. So, nag-pre-enlist ka doon. So, nakikita mo na kung gaano kalaki ang demand doon eh. May demand yun, di ba? Total number of slots, tapos enlisted, tapos kung gaano kataas ang demand. Pero, hindi naman ganun ka-accurate yun kasi pwede mo namang bawa sa ENG-10, gusto mo ng ENG-10, pero since mayroong 10 offer, clinic mo lahat yun. So, may desired lahat yung ENG-10 na 10. So, hindi siya ganun ka-accurate. Yeah, naintindihan ko naman. So, yun. Sa tingin ko, maganda nga rin naman yung ganung proposal. Pero, sa implementation kasi, ano tayo eh, parang hindi tayo top to bottom, may baligtad tayo, bottom to top tayo. So, first thing is, kung bawa, sa CRS papasok sa CRS yan. Ang unang mangyayari dyan is consultations eh. Series of consultations yan. With Sa lahat ng stakeholders. Hindi lang estudyante, kolehiyo, yung staff na concerned, yung developers, everything. So, yun ang titingnan natin doon. So, hindi pa natin alam kung gaano kalaki yun. Sir, gaano katagal po yung mga consultations? Kasi parang kailangan po namin maghanda ng tasks schedule. Parang Consultations kasi, depende kung anong parang method ng consultation mo. For example, pag during college, usually mag-start yan sa college secretaries meeting. So, i-open up muna kung anong reaction ng mga kolehiyo. Kasi mas probably gusto nila yan. Kasi diba, it will improve the enrollment process. Tapos ngayon, magsiset ka ng gagawa ka ng questionnaire, more or less. Kakanta ka ng interview sa kolehiyo. Ang tanong mo ngayon doon, may dedicated group ka ba para gumawa sa ganun? Isa yun. Kasi yun ang gagawa ng Gantt chart eh. Kailan yung interview, kailan yung survey, kailan yung finalize yung survey, gaano gagawin yung, sino gagawa ng analysis, paano yung implementation, technical implementation, parang gano'n. Ang ma-difficult part doon actually is yung sa interface na, ano ba yung itsura niya, yung survey. So,
paano magsasurvey, paano ang kolehiyo gagawa ng survey doon, ano yung, ba gano'n? So more or less, gagather mo pa lahat ng forms, ano? Ano ba yung mga iba't ibang forms sa kolehiyo? So hindi ko ma-estimate kung gaano katagal yun. Kasi depende kung gaano kadami ang tao mo. Tapos yung availability ng mga concern. So usually po ba, yung team nyo, yung mga ilang tao yun? Yung team sa ngayon, honestly, natin lang to off the record. Isa na lang ang maiwang developer niya. Kaya po parang it will take talaga time. Yeah, off the record. Kasi ganito yung situation kasi, di ba? Narinig nyo naman yung EUP, di ba? So, kung gusto talaga nila ma-implement na yung EUP by next year, so more or less, baka kailangan yung kausapin ng EUP yung parang sa CRS. So, dahil doon, so, dahan-dahan nang maalis yung developers natin. Kasi they have to, di ba? Kailangan natin siguro maghanap ng ibang, kasi mag-EUP na naman, so more or less, ba't pa tayo magde-develop ng isang system na hindi naman nagagamitin? Parang gano'n knowledge. Tsaka magkala naman kinikita nila sa CRS, kakarampot lang yun pagka sa labas sila. Mamkan, maliit lang yung sahod mo yun eh. Tsaka mga sumang laude kasi yun, di ba? So pag lumabas sila, kaya nilang kumita ng 100,000 sa isang buwan. Sa UP, hindi namin kaya yun. Mga gobyerno naman ng mga gobyerno. So more or less, parang yung CRS ngayon, to be honest, ano na siya ngayon, parang mas clean up mode. Parang inaayos na lang kung ano yung mga butas, mga patches, yung mga sinasara na yung mga modules. Pero yung development ngayon ng CRS, parang ano siya, on hold. Kasi nga uncertain nga eh. May CRS pa ba sa susunod ng mga taon. So, sa ngayon, yun muna yung priority. So, wala mo ng development. Although, gusto ko yung idea nyo. So, yun. Sir, yung sa, yung nabanggit yung EUP, di pa po nag-start yung implementation ng within Diliman? Di ako yung authority sumagot doon. Pero, hindi ko alam sa kanila. Pero yung ano doon is, well, yung talagang live, wala pa. Pero siguro kung sa implementation, matagal na silang matagal na silang magkaroon ng mga, di ba, mga open forum, narinig naman yun siguro, Tapos meron na silang mga pinapadala sa mga trainings, para doon kung paano namin. Kasi off the shelf yun parang Microsoft Word, parang ready to use. Kaya lang, may mga needs ang UP na wala dun sa off the shelf. So, kailangan mong i-reconfigure. Yun ang challenge actually sa kanila. Kasi marami tayong special needs eh. Wala mga UP. Diba? So, yun actually yung challenge sa kanila. So, kung wala lang siguro yung mga needs na yun, alamang matagal na silang nag-go live. Ayun. So, ang alam ko ngayon nag-go live is UP Manila. Yung Diliman is talagang gusto nila next year. Ang gusto nga nila is by second semester, which is January na yun. So, ilang araw na For lang. this academic year po. Gusto nila mag-parallel na yun. Ang Diliman po? Sir. Yeah, gusto na nilang may CRS, tapos tatakbo na yung SAIS. SAIS ang tawag doon, Student Academic Information System. Pero piling kolehiyo yata. So, hindi ako privy sa details. Parang may CRS pa tayo, kasi CRS pa naman, kasi wala pa naman sila. Pero meron ng ibang colleges na magpapilot na ng SAIS. Parang kung malamang, halimbawa kung napili yung stat, pwedeng dalawa enrollment mo, mag-enroll ka sa CRS, mag-enroll ka sa SAIS. Kasi gusto ko yung makita is, tama ba yung sa SAIS? Parang, wala bang error? Or kung may kung hindi tama, kung may discrepancy, saan yun? Anong nangyari ba't nagkaganon? So, yun ang gusto nilang malaman ngayon. So, para sa sunod na mga semesters. So, actually, kung paano gagawin yun, hindi ko pa alam. Pero yun ang idea. That's the... Pero sir, yung iba